Good morning mga kabisland. So dito po tayo ngayon sa Ginyangan, Quezon, and meron po tayong property dito. So ito bali po ito yung barangay road, then dito po papunta yung property. So ang property po natin mga kabisland is 1.6 hectares. So ito po ay napakadaming pwedeng gawin sa property na to. So bali ito po yung right of way na kung makikita po ninyo, halos pasok po yung sasakyan dito, pero dahil nga po sa napabayaan na rin po ng may-ari, so hindi na po siya masyadong nagagamasan o nalilinisan. So ang may-ari po kasi nito mga kabisland is matanda na din, and yung mga anak naman po ay sobrang busy. So reason why din po kung bakit binibenta na rin to, kasi para maibenta na din po, para ma-enjoy na din nung may-ari yung property niya. Yan. So maganda naman po yung daan dito, malinis. Ang maganda dito mga kabisland, hindi po siya masyadong mabilis magputik pag maulan. Yan. So ito hindi pa po ito yung property. So bali ito lang po yung part ng right of way. Yan. So ang mangyayari dito mga kabisland, so meron po tayo dito na dadaanan na sapa or ilog. Yan. So yan po kasi yung pagitan ng dalawang property. So bali yan, dito po tayo bababa sa daan na to. Yan, para makapunta po tayo dun sa property na binebenta. Yan. So ito po yung ilog o sapa na ating dadaanan para makatawid po, makapunta sa property. So ito naman po mga kabisland is hindi naman po siya yung binabaha, kasi ang tubig po dito is talagang dumadaloy lang. So tumataas po yung tubig pero mabilis din po siyang mawala, saka hindi po siya yung bahain. Yan. So ito po is potable po yung tubig dito, sabi po nung may-ari. So pwede po kayong gumawa ng deep well. Yan. So start po dito sa part na to. Ito na po yung property mga kabisland. So makikita po ninyo flat po siya, So ito po is 80% po siya na flat land. Then 20% po yung medyo hilly, Pero hindi naman po siya yung ganun katarik. Medyo slightly lang po siya. Yan. So ito po siya, medyo madamo na din po siya, medyo makalat. Kaya hindi po natin mabidyohan ng maayos, pero napakaganda po nito sa personal kung mapupuntahan po ninyo. Yan. So ang maganda po dito kasi hindi siya yung mga damo po na tumutubo sa kanya is hindi po hindi masyadong madumi tingnan. Kung mapansin po ninyo, medyo maliliit lang po yung damo, and marami rin na Carabao grass. Then ito naman po yung part na nyugan. Yan. So marami po siyang tanim na mga nyog, pero yung iba po mga bagong tanim na nyog. Then ang maganda kasi dito sa part na po na nyugan na to is yung iba po halos bagong tanim, yung iba naman nasa mid-range na talagang hitik na rin pong mamunga. Sabi po nung may-ari dito is almost nasa 100 na puno ng nyog ang namumunga, then the rest is yung mga bago. Yan. Kaya talagang maganda kasi meron na agad silang kasunod. Yan. So ganito po kalinis tingnan yung property dito. Even though na may mga damo siya, pero ang maganda kasi dun sa mga damo na tumubo dito ay yung may mga may mga bulaklak. Yan, kung makikita po niyo yan. Then actually kinakain din po yung mga bunga ng mga damo na yan. So yan po yung maganda, kaya lang medyo siyempre namumulaklak pa, kaya wala tayong mapakita na bunga ng mga damo na yan. So bali ganito lang po yung mga nyug dito, mga kabisland. Hindi siya ganoon kataas, pero hitik na rin po siya sa bunga. Kaya kung talagang makikita po ninyo, talagang hindi kayo mahihirapan pag harvest. Ang maganda naman po dito, dahil sa almost nasa 100 meters lang po siya ang layo niya sa barangay road, hindi mahihirapan yung transportation
pagdating po sa pag-harvest, ano po, so pag-deliver ng ating mga produkto. So meron din po pala dito mga kabesland na yung rice land, ano po, so puntahan po natin. So maganda kasi dito, walang problema sa tubig kasi meron po tayo ditong sapang ilog. So sabi nga po ng may-ari, dati meron din sila ditong fish pond, kaso hindi na nila tinuloy kasi nga matanda na. So pwede pa rin po ninyo yung buhayin, ano? Actually pwede ninyong ituloy yun kung gusto po ninyo. So bali nagbawas lang daw sila sa portion ng rice land nila na ginawa nilang fish pond. So para meron na silang bigas, at the same time meron din silang mga isda, ano, na pang-ulam. Yan. So maganda po dito at talagang hindi siya masyadong hindi siya masyadong bahain kasi talagang nagpo-flow lang talaga yung tubig sa sapa, hindi siya naiipunan, ano po, yun ang maganda po doon. So bali ito po yung pinakabungad ng rice land, yan mga kabesland. So maganda kasi dito, hindi siya ang maganda dito talagang lantad na lantad siya sa init. Yan, ito po siya, pwede po ninyo itong lagyan po ng mga gulayin kung halimbawa di kayo marunong magtanim ng palay. Then ito kasi pwede rin po sa mais kasi talagang lantadan din po siya. Any kind po ng mga tanim, mga gulay, pwede po itong rice land na to, itong lupa na to, itong area na to. Kasi maganda at malinis po siya. Wala po siyang masyadong silong. Yan, so kaya yung mga pakwan, kalabasa, pwede po yan dito. Talong, So kayo na po yung bahala kung anong malakas sa market, pwede nyo pong itanim dito. Yun naman po yung maganda doon, so pwede kayong mag-adjust. Pwede po kayong kalahati nito is rice land o rice yung mga tinatanim natin, kalahati naman po is yung mga gulay. So ito po is 4 na pitak, mga kabisland. So napakalaki na rin po nito. So nag-aani daw po sila dito, almost nasa 50 kabans. So yung isang sako is inaabot po ng 50 kilograms. So malaking tulong na din po yun mga kabesland kung halimbawa gusto po ninyo is mag-farm talaga. Dito na po kayo tumira, so walang problema. Yan, kasi marami kayong pagkukunan ng pagkain. Meron kayong nyugan, yan, another source of income, may taniman kayo ng gulay or palayan. Yan. So pwede rin po kayo dito mag-alaga ng mga hayop kasi medyo malayo naman na po siya sa mga ibang kabahayan. Yan. So pwede natin kausapin yung barangay para malaman natin kung possible ba na mag-alaga po dito ng hayupan. Yan lang naman po. Pero kambing, baka, kalabaw, pwede po yan dito. So ang sinasabi ko lang po sa inyo na kailangan po na magpaalam sa barangay is yung kung magtatayo kayo ng mga poultry, yan. So babuyan, di ba? Kasi kailangan talaga ng permit po yon. Pero para sa akin, pasok na pasok po ito, kasi napakalayo din. Hindi naman siya malayo pero at least nakahiwalay po yung lugar na to. Yan. So ito po yung ilalim ng nyuga natin. So pwede kayo dito maglagay din po ng mga iba pang gulayin. Yan, kung gusto po ninyo. Actually napakaganda po nito sa personal, kahit na video ito po ay makalat. Yan, kasi hindi naman siya talaga ganun na matataas yung damo, kundi mga ang tumubo kasi talaga dito is yung medyo may puno na damo. Yan, kasi actually ilang puto lang naman talaga yan, so pwede na. Kaya kung mapapansin po ninyo na medyo malinis din talaga siyang tingnan. So kambing, baka, kalabaw, yan, kabayo, kung gusto nyo mag-alaga po dito, yan, pwede po yan. Then mga manukan, basta magpaalam lang tayo. Good morning everyone, this is John Roy Creevy, Sales and Marketing Supervisor of G-Link Victorious Pharmacy. Gusto mo rin bang magkaroon ng sariling butika o pharmacy business pero maliit lang ang kapital mo? Or hindi mo alam kung paano magsimula kasi sobrang daming permits and legalities ang dapat mong asikasuhin? Good news kaibigan, nandito na ang G-Link Victorious Pharmacy. Sa lagang 120,000 pesos mo, pwede ka na magkaroon ng sarili mong butika or pharmacy business. Ito ang mga makukuha mong benefits sa iyong startup capital: exclusive area of operation, signboard and tarpaulin, FDA license to operate registration, assistance for pharmacist requirements, assistance for TESDA in C3 Pharmacy Service course, assistance for iridology clinic and education, assistance for neuropathy clinic and education, assistance for acupuncture education,
and special discount sa lahat ng products natin. Then syempre, meron ka din matatanggap na worth 116,000 worth of inventory and products na pwede mo lang ibenta sa ating madlang people. For inquiries and more informations, call text 0991-410-7939. Pwede din mag-message sa ating Facebook page, G-Link Victorious Pharmacy, or mag-email sa gbpharmacy23@gmail.com. So maganda po ito mga kabebsland. Kasi ito po ay binebenta ng may-ari sa halagang 700,000 only. Ano po? So bali aabot po siya ng mga 44 pesos per square meter. So ganun lang po siya. So napakamura na din po nun. And ang maganda po nito, ito po ay 7 hours lang po ito drive from Manila. So talagang medyo malapit lang din talaga. Then ang distance naman po nito from Tagkawayan town proper is almost nasa 20 minutes. Yun po ang niya, ang distance. So malapit-lapit po siya. At ang maganda doon, so 70% po nito is cemented road, tapos 30% yung rough road na dadaanan natin. Pero maganda nga doon ay inaayos na rin po ito ng mga barangay. Ano po? So ulitin ko po, ito po is 1.6 hectares mga kabesland. So meron po siyang palayan, meron po siyang nyugan, may sapa, may ilog, then flat area po almost nasa 80%. So pili na lang po kayo kung saan magandang magtayo ng bahay, kasi may area po dito na halos yung walang nyog o walang tanim. Doon po magandang maggawa ng bahay, doon sa medyo mataas, yung medyo hilly, kasi mayroong ditong part talaga na ang ganda ng simoy ng hangin. Ano po? Ang sarap ng simoy ng hangin kasi talagang tagusan po siya dito sa property. So yun po yung maganda doon, na medyo relaxing talaga siya. Yan. So contact lang po kayo sa mga kabesland kung mayroon pa po kayong mga inquiries, may mga questions po kayo. So pwede po kayo mag-contact sa akin sa message, sa Viber, Snapchat, dito po sa YouTube channel natin. Din meron din po tayong Facebook page. So again mga kabesland, good morning and God bless po sa lahat.